Hello, good morning. Alam nyo, may kwento ako. Kung gusto nyong makinig, pakinggan nyo ito. Maganda to. May isang pamilya na napaka asinsyado sa mga panahong ito ang kwento na pag-uusapan. May 3 siyang anak. Ang 3 niyang anak ay puro lalaki. Pagdating ng araw ay tumanda ang kanilang ama at nagtanong sa unang lalaki na panganay, "Anak, may tanong ako sa iyo. Mahal mo ba ako? Gaano mo ako kamahal?" "Aba, itay, mahal kita tulad ng asukal. Napakatamis." Sabi ng tatay, "Magaling anak, maganda ang pagmamahal mo sa akin." Sabi ng isa, "Sa sumunod naman na anak," kasi 3 ito eh, "Anak, sabihin mo nga, may tanong ako. Ano ang gaano mo ako kamahal?" "Aba, itay, mahal kita parang kanin. 3 araw kita sinusubo, umaga't, tanghali at gabi. Minsan may snack pa nga." Sabi ng ama, "Aba anak, magaling. Magandang pagmamahal mo sa akin." Sabi naman ng isa, ang bunso, "Sige anak, ikaw naman ang magkwento. Mahal mo ba ako?" Sabi ng bunso, "Oo anak, itay, mahal kita. Ang pagmamahal ko sa iyo ay parang asin." Nako, sabi ng ama, "Napakasama ng pagmamahal mo sa akin, maalat. Hindi kita pamamanahan sa ginawa mo. Napakaalat ng ano mo. Pero anak, hayaan mo. Bibigyan kita pa rin ng pagkakataon. Pero lumayas ka dito sa bahay ko. At wala kang mamamana sa akin maliban sa ipabibigay ko ngayon sa iyo. Pero palalayasin kita." Sabi naman ng anak, "Ay kung yan ang gusto mo itay, wala akong magagawa. Lalayas talaga ako. Pero bigyan mo lang ako ng sapat na mga pananim." Kumbaga ang ibig sabihin, mga seedling. Kasi lalayas siya. Bigyan mo ko ng pagkain at mga kagamitan tulad ng itak at mga bulo, palakol, lagari, yon. Sa madaling sabi, pinalayas ang kanyang anak na bunso. Paglipas ng matagal na panahon, ang bayan ng kanyang itay ay naghirap. Nang hanap sila kung saan sila bibili ng pagkain. At hindi naman alam ng magulang na ng ama, itong kanyang bunsong anak ay napunta sa isang isla. Nang isla ay walang nakatira kundi siya lang. Nagtayo siya ng bahay at nagtanim ng lahat ng pananim niya. At lahat ng ani tinatabi niya, ginagawa niya ng mga pangbahay. Gumawa siya ng imbakan ng mga pagkain, mga prutas, lahat ng mga pananim na pwede maimbak. Kahit yung palay, may imbakan siya. Isang araw, yung mga mangingisda, naghanap ng mangingisda, isdaan doon sa, kasi ito nga, ibig sabihin sa pulo, yung napapaikutan ng dagat.
Kaya may isang mangingisda na padpad doon sa kanyang pulo na tinitirahan. Ay na ano siya, namangha yung mangingisda sa daming pagkain na nakaimbak sa kanyang pagsisikap, nagsipag siya, at diyan ay napalago niya lahat ng kanyang mga binhi, yung mga kanyang sidling. Naging marami yung kanyang pagkain sa isang isla na yan. At tandaan niyo yung kanyang sinabi na pinalaya siya dahil sa asin. Isang araw ay, sa madaling sabi, pag-uwi ng isang mangingisda, nagbigay ng info, nagbigay siya ng sa pamunuan doon sa lugar nila. Na yung time na pala yan, yung tatay niya, yun ang pinuno ng kanyang pinanggalingan na lugar. Madaling sabi, nalaman na mayroon pala malapit dito sa isla, sa lugar natin na isla, na puno ng pagkain yung kanyang isla. At ito'y doon nag-isip ang pinuno ng lugar na kanyang pinanggalingan, kasi mayroon palang malapit pulo dito o isla na puno ng pagkain. Mapasyalan nga natin, sabi wika na nga. Kasi nagbalita itong mangingisda. Sige, lahat ng mangingisda sumama sa akin para bibili tayo ng pagkain doon sa isla. At ang nagturo, yung mangingisda na napadpad doon sa isla. Ito yung hindi akalain ng bunsong anak na darating yung kanyang ama. Kasi di naman siya nagpasabi na puntahan siya. Pero nagtaka siya bakit napunta sa kanya. Dahil pala sa isang balita na binigay ng mangingisda. Kasi naman, nakita talaga na puno ng pagkain yung isla na nakaimbak. Pero, ang doon, pinagbigyan niya. Bibigyan niya ng pagkain. Pabibilhin kung bibili. Pero, hindi naman lingid sa kaalaman ng ng kasama nilang pinuno ng lugar na kanyang pinanggalingan, ay tatay niya pala yun. Pero kilala niya nung makita niya dahil tatay niya yun. Pero siya, na anak, hindi siya kilala. Unang-una, hindi siya nagpagupit sa loob ng mahabang panahon. Kaya kahit pag-ahit ng balbas, hindi siya nag-ahit. Kaya ang tingin niya sa kanyang anak ay napakatandang tao. Kasi mahabang balbas, mahabang buhok. Kumbaga, hindi talaga niya makikilala na anak niya pala yun. Pero doon sa kanyang pananatili sa lugar na yan, nagkaroon siya ng mga tao. May mga tauhan siya doon na tumutulong sa kanya magtanim na kanyang lang binabayaran. May pumupunta, hindi alam ng mga kung sino, pero siya, may mga tao siya na mga utusan. Gawa na binigyan naman siya ng budget nung pag-alis niya. Pero wala siyang mamanahin ng mga ari-arian ng kanyang ama. Kaya yung kanyang sa tagal ng kanyang pagninirahan doon, ay talaga, napaunlad niya yung kanyang mga pananim at yung buhay niya. Kasi marami na rin bumibili ng mga kalapit barangay, medyo marami rin siya pera. At yung mga baboy niya ay napakarami. Manok, napakarami.
Kaya nung magsabi yung kanyang ama na bibili kami mano ng yung pagkain dito kasi ang bayan namin ay wala ng pagkain. Kahit sa palengke walang mabibili. Kaya dito kami makabili sa inyo kung pwede. Wika ng anak ay sige, pabibilhin ko kayo, bibigyan ko pa kayo ng pasobra. Pero may parusa akong ibibigay sa inyo. Mayroon akong, hindi naman parusa, hindi binanggit na parusa. Mayroon akong ibibigay sa inyo bilang pasasalamat na nagpunta kayo rito. Siguro ang mga taong kasama niya nasa pinakamababa ang 20 na kanyang kasama. Kasi lahat ng mandaragat doon sa kanila ay sinama para marami naman yung madadalang pagkain. Ayun, anong nangyari? Nagpakatay siya ng mga 2 baboy na napakalaking baboy. Pero kondisyonal. Makakabili sila ng pagkain nila kapag inubos nila yung baboy na kinatay sa isang kainan lang. Kahit napakaraming tao yung kasama niya, 20 katao, pero hindi siya, yung sabi niya, hindi siya makakabili ng pagkain kapag hindi inubos yung baboy na kinatay. Sa madaling sabi, mayroon silang tauhan na 20 sila na 20 pang 21 siya. Ngayon, nakipagkasundo siya kasi pakakainin sila ng libre. Pero kapag hindi naubos, hindi sila makakabili. At pinagbantaan pa. Hindi rin kayo makakaalis sa islang ito hanggat hindi nyo nauubos yung pagkain sa araw na ito. Hindi nila pwede pagbukasan. Kasi yung araw na ibinigay sa kanila, yun lang. Hindi sila makakaalis ng isla at hindi sila makakabili kapag hindi nila naubos yung pagkain. Bawat isang baboy na kinatay na higit 100 kilo. 2. Mga mahigit 300 kilo. Sa 20 persona katao, sa tag-1 kilo lang na uubusin. Baka magsawa ka na sa 1 kilo lang. Lalo kung 3 kilo ang ipaubos sa'yo, baka hindi mo maubos. Ayan, napagkasunduan na yun ang gagawin. Kakainin nila ang kinatay na baboy, pero linuto naman. At yung linuto nila ay talagang linuto lang, pero yun ay hindi nila alam kung ano ang lasa. Sa daling sabi, tapos ng usapan na ayun ang kasunduan. Pag hindi nila naubos, hindi sila makakabili at hindi makakaalis ng islang ito. Inumpisa nila ngayon ang kain dahil hindi pwede ipagbukas yung kondisyon . Kailangan yung araw na yun maubos nila sa isang kainan lang. Walang tatayo hanggat hindi nauubos yung pagkain. Ayun na. Hanggang ngayon kumakain sila. Pero ang reneklamo nila, bakit walang asin? Bakit walang asin yung niluto? Sabi ng batang anak, kasi siya naman ang nakikipag-usap kasi hindi naman nila alam na anak yun. Yung pala ang bunso niya. Tinanong siya, bakit walang asin yung linuto mo? Mamaya ko kayong sasagutin kung mauubos na yung pagkain. Kung hindi nyo maubos, hindi ko rin kayo sasagutin. Pero tatanungin kita,
Ilan ba ang anak mo? Wika ng bunsong anak na hindi alam ng ama. 3. Nasaan yung 2? Nasaan yung 3? Sabi ka ng bunso. Ang 2 nasa bahay, ang sagot ng ama. Ang isa pinalayas ko dahil ang pagmamahal niya ay napaka-alat. Ang pagmamahal niya asin. Sabi. Ngayon, naalala mo ba kung gaano kahalaga ang asin? Bakit mo hinahanap yung asin habang kumakain ka? Ang asin ay napakahalaga. Walang linuluto na hindi inaasinan. Ngayon, parusa ko sa inyo, kumain ka ng walang asin. Itinakwil mo yung walang asin. Yung pagmamahal ng asin. Kaya ngayon, kakain kayo ng walang asin. Papatayin ko kayo kapag hindi nyo inubos yung pagkain. Kumain ka na ubusin nyo yung kuan. Walang makakaalis dito ng buhay sa islang ito. Paparusahan ko kayo dito. Walang makakaalayas dito ng isa man sa inyo. Napapaikutan kayo ng mga tauhan ko dito sa isla. Wala siyang makakauwi ng buhay dito hanggat di nyo inuubos yung pagkain. Kainin nyo walang asin. Ba, nagtaka naman yung pinuno ng dayuhan dahil sila dayo doon sa isla. Sabi, sino bang itong matigas na magsalita? Akala niya, hindi niya alam ako ang pinuno sa bayan namin. Wala siyang magawa. Kahit sabihin pa siya ay pinuno sa kanilang bayan, dayo sila dyan. Kaya sila tumbahin ng mga tauhan ng kanyang bunsong anak. Kasi nga, sa dami ng kayamanan ng bunsong anak, dumami na rin ang tauhan sa isla. Kumbaga yung isla ay isang kabaryuhan na, isang baryo na yung naipatayo niya sa tagal ng panahon. Marami na siyang tao na taga-worker niyan sa isla. Buong isla siya lang nagmamay-ari. Pumupunta lang doon, nabubuhay yung kanyang mga trabahante dahil sa kanya. Sa madaling sabi, hindi na kaya ubusin talaga ng bisita niya itong pagkain. Dahil siya napakaraming linuto, walang asin. Wala man ng asin. Kaya sabi niya, huwag niyong hanapin ang asin kasi tinakwil mo yung anak mo na ang pagmamahal niya ay asin. Kasasabi mo lang. Kaya ngayon, hanapin niyo kung nasaan yung anak mo ang pagmamahal ay asin. Kapag hindi mo makita, habang buhay kita dyan parurusahan na pagkain ng walang asin. Nagmakaawa siya kasi sabi niya, lumayas na, pinalayas ko na yung anak ko. Hindi ko maalala, hindi ko malaman kung saan siya nakatira. Baka namatay na yun kasi padpad sa dagat. Ngayon, sabi niya, ubusin nyo yung pagkain, kumain ka ng walang asin. Kasi pinalayas mo yung anak mo dahil lang sa asin. Diba, nagtanong siya, ay sino ka ba talaga? Baka ikaw ang anak ko na nawawala. Inaantig naman ang damdamin ng anak. Kasi totoo naman na siya na yun. Pero hindi talaga siya kilala dahil mahabang buhok at mahabang balbas. Sa sobrang niya, sa totoo lang, niya, na miss niya yung tatay niya dahil sa matagal na hindi niya nakikita.
Umamin. Sabi niya, ako yung anak mong nawawala sa pamumuhay mo na ngayon. Dahil pinalayas mo dahil sa asin. Ako yung taong pinalayas mo dahil sa asin. Kaya ang parusa ko sa iyo, itong pagkain ay binigay ko sa iyo na walang asin, ubusin mo. Bibigyan ko kayo ng pagkain na kinakailangan nyo kapag naubos nyo yung pagkain na binigay ko. Kung hindi, wala sa'yo makakaalis dito ng buhay. Okay. Talagang tinudahan nila ng kain. Kasi hindi nagpapaano yung kanyang anak, hindi nagpapasinsya. Gusto talaga niya ituloy yung kanyang parusa, pero nagpakilala na siya na siya yung kanyang anak na itinakwil. Kaya iyon, hanggang ngayon kumakain pa rin sila. Sa dami naman ng linuto nila, hindi talaga nila maubos-ubos. Kaya hanggang ngayon, nandoon pa sila kumakain. Hindi pa sila makakaalis hanggat hindi nila kumakain. Kaya kung kumakain ka ngayon, huwag mo hanapin, huwag mo itatakwil ang asin. Kasi yung sinigang mo kapag walang asin, hindi yan masarap. Lahat ng linuto kapag walang asin, baka yung basura lang yun. Sige, kung gusto mong ulitin ito, panoorin mo.